Yan guys, for today's video, bibigyan ko kayo ng idea or paano mag-wiring ng horn na ang motor mo o Yamaha or Honda. Kasi marami guys nagko-comment sa akin na pag nagkakabit tayo o nag-wiring tayo ng horn, lalo na sa Yamaha or Honda, may mga nagko-comment na, boss, applicable ba yan sa Yamaha? Applicable ba yan sa negative trigger? Yan, sa mga video ko na gumagawa tayo ng stock horn tsaka lug horn, parehas gumagana. Marami nagtatanong kung applicable ba yan sa negative trigger o sa sinasabi nilang Yamaha. So ngayon papakita ko sa inyo yung video ang paano ko ipapaintindi sa inyo na parehas lang yun. Walang negative, walang positive trigger doon. Iisa lang po yun, standard lang po yun. So eto ngayon siya. Yan guys. Kung napapansin nyo, mapayamaha man o Honda motor mo, di ba meron tayong busina niyan? Yung original na busina niya nakalagay sa motor, ibig sabihin is stock. Di ba dalawa terminal niyan? O, di ba? May wire yon, parehas, dalawa yon, parang may dalawang perasong pin yon. So ngayon, yung sinasabi nila kung Yamaha yan, negative trigger yan, wag na kayong malito kung negative o positive trigger yan. Kasi yan guys, parehas yan, may positive tsaka negative yang wire na yan. Wala naman kayong paggagamitan ng negative trigger yan. Basta pag nag-wiring kayo, bubunutin nyo di ba yung stock horn kasi diyan kayo kukuha ng trigger. Itong trigger naman guys, wala namang problema kahit magkabaliktaran yung positive tsaka negative niyan. Alam nyo kung bakit? Kasi eto nga, di ba? May relay tayo. Sa relay meron 30, ayun yung magagaling sa battery na mag-series tayo ng fuse. 87 niya, ayun papunta sa device kung maglagay kayo ng loud horn. Ayan. So ngayon, yung 85 guys, tsaka 86, ayan yung coil ng relay. Ibig sabihin ng coil ng relay, wala siyang polarity. So ngayon guys, mapayamaha man yung motor mo, kahit magkabaliktaran yan, eto, ilagay mo dito sa 85, yung positive ilagay mo sa 86, walang problema. Yung positive ilagay mo sa 85, yung negative ilagay mo sa 86, walang problema, gagana yan. Kaya sa mga nagtatanong kung applicable ba yan sa negative trigger, kasi Yamaha motor ko guys, eto lang masasabi ko, ang dami ko nang ginawang Yamaha, nagkabit ako ng stock horn, loud horn, wala naman akong hinahanap na negative trigger. Huwag niyo na intindihin yung mga sabi-sabi ng mga mekaniko, wala ako kung saan bang putyo-putyo natuto yan. Kasi guys, hindi naman hinahanap yung negative trigger sa pagwawiring ng busina. Ang hinahanap dyan, meron ka lang positive tsaka negative na magti-trigger, ano ilalagay mo sa 85, 86. Yan, nagiging masenan lang guys ito pagdating na sa ibang electronics. Sa motor kasi guys, pag ako nag-wiring, hindi ako naglalagay ng diode. Pero guys, ito, sa amin dati, nag-electronics ako, ang 85, 86 na coil namin, naglalagay kami ng diode dyan. Naglalagay kami ng diode dyan kasi ayun yung parang pang-blocking system namin para walang balik yung supply. Sa madaling salita, pag naglagay ka ng diode dito, magkakaroon ng polarity yung 85, 86, which is, hahanapin mo na ngayon dapat ng polarity nito. Kumbaga, iti-tester mo na. Pero pagdating sa motor, wala nang tester guys. Kung dalawang linya na yan, kahit magkabaliktaran niya, ilagay mo sa 85, 86. Pag nagbusina ka, trigger yan, gagana yan, magkakaroon ng output yung 87. At magkakaroon ng busina yan kung lalagyan mo man ng dual horn o stock horn. Yun lang yung guys na maipapayo ko sa mga nalilito na nagsasabing applicable ba yan sa Yamaha kasi negative trigger ang Yamaha. Huwag nyo nang isipin yan guys. Etong diagram na to, sundin nyo. Yung etong linya dati ng horn ng Yamaha man motor mo o Honda, tanggalin mo lang yung wire. Di ba nakakabit yung busina? Tanggalin mo yung stock dyan, yung wire. Ngayon, yung wire na yun, dugtungan mo ng wire o lagyan mo rin ng pin, yung lagyan mo na siya ng male kasi female yan eh. Lagyan mo siya ng male connector para magsangga mo dyan na may wire. Ilagay mo sa 86 ng relay, ilagay mo yung isa sa 85 ng relay. Siyempre 30, laging sa positive ng battery yan, lagyan ng series na fuse. At yung 87, output yan. Once na pumindot ng busina, yung sa businahan natin ng motor sa kaliwa, magti-trigger to, magkiklik yan, magkakaroon ng supply yung 87 at pupunta sa device. Gagana na kung ano kinabit mo rito. Yan guys, sana naintindihan nyo ng mabilisan. Mabilis na to sa 4 minutes, sa 5 minutes. Para lang maintindihan nyo na maigi. Huwag nyo na isipin yung negative trigger ba yan o Yamaha ba yan. Kasi ako, hindi ko na iniisip yun. As long as tama wiring mo, tama yung diagram mo, walang magsasalubong, gagana yan. Hindi naman masela ng wiring ng motor kasi wala kang diode kami nalalagay dito, basic na basic lang. So yun, sa mga nagdi-DIY, wag na kayo kabahan kung magkakabit kayo ng busina o kung Yamaha motor mo, sundin mo lang yung diagram na to, okay na tayo dyan. Sana may naintindihan kayo, okay?